Isipin niyo lang na yung pagpapatakbo sa org natin is parehas lang sa kung paano tayo nagpapatakbo ng isang non-profit startup. And as a non-profit, just like any other business, need nyo nang tanggapin yung mapait na realidad habang maaga pa lang na hindi tatakbo yung org natin kung wala tayong cash. Hindi tayo makapagbigay ng prize kung wala tayong pabili ng prize, hindi tayo makasali ng Tornas pag wala tayong pang-registration fee, and hindi rin natin magagawa yung mga initiatives and projects natin sa club kung wala tayong, you guess it, cash. In short, lahat ng proceeds or funds ng club natin is kailangan nating ma-acquire by means of donations, sponsorships, fundraising, rentals, memberships, and programs. And if gusto natin mag-succeed as an organization, need natin sundin yung mga same procedure na sinusunod ng mga successful business regardless of our org structure. In this lesson, bibigyan ko kayo ng tatlong tips para tulungan kayo sa pag-lead ng club natin na parang early seed startup na naghahanap ng bagong investors. So, here we go. So, the first one is to act na parang nagpapatakbo lang kayo ng isang maliit na kumpanya. May mga staffs tayo, may mga operating expenses and stakeholders na sumusuporta sa growth ng club natin. The second one na dapat yung isipin is may bottom line yung club natin. Pag sinabi nating bottom line, dapat nag-exceed yung proceeds ng club natin sa expenses natin. Sa business, ang tawag natin dyan is profit. Although, hindi natin pwedeng i-mention yung profit sa context natin. Malaga na aware lahat ng officers natin na need natin mag-operate with excess cash if gusto nating makasurvive and makasucceed as an organization. Hindi pwede na satisfied na tayo sa kung ano lang yung budget natin, doon lang tayo mag-work. And last but not the least, na dapat yung tandaan is yung mga donors and members natin is yung mga customers natin. Hindi natin silang hanapin, i-educate, i-convince na sumali sa club natin, and i-retain katulad ng isang business.